OSCA President and Federation of Senior Citizens. Before middle age, do not fear. After middle age, do not regret. Enjoy your life while you can. Do not wait until you cannot even walk just to be sorry and to regret. As long as it is physically possible, visit places you wish to visit. When there is an opportunity, get together with old colleagues and old friends. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Ay na maghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay. Si Mr. Welcome po kayo sa Bayan ng Buwak. Welcome po kayo sa aming bayan at sana po ay ang pagtigil ninyo dito sa aming bayan ay maging kalugod-lugod sa inyong lahat. Ang sinasabi ko po sa inyong tip ay ito, dahil po sa ating kalikasan ay medyo naghihingalo na. Malaking problema po talaga ito sapagkat hindi natin inaalintana ang pagsira ng ating kapaligiran. Ngunit ito po, dito sa aming bayan ay sinimulan namin way back 1996. Kami po ay nagpatanim ng kahoy. Hindi po yung pagtanim ng kahoy na niriritratuhan, nagtatanim ng kahoy sa gilid ng kalsada, tapos magpipicture, hindi po yun. Kami po dito ay nagtanim, mayroon po kaming proyekto rito, puno sa edukasyon, sariling bahay. Inanon po namin ito 1996, ito po yung ordinansa na yung mga apo, noon wala po, ng mga apo natin, ay ihanda natin yung magiging kagastusan as well as tayong tatanda. Puno para sa edukasyon, sariling bahay, 10 puno ang isang grade 1 student. Grade 2, pataas siya hanggang mag-graduate ng grade 6 o mag-graduate ng high school, marami na siyang puno. Ngunit kung si Lola ay nakita rin po iyon, ay kasama siya doon sa proyektong yun. Yung po, pag-graduate ng high school, magkukuleho, may pang tuition siya, pwede niyang ibenta yun. Ngayon ayaw mag-aral, mag-aasawa na siya, gusto niya mag-asawa, meron siyang gagamitin pang bahay. At yun naman po para sa atin, ang mga magulang o mga lolo, nakahanda po yon sa maintenance natin ng gamot. Ako po, nagproyekto po ako, kasama po ako doon, because sabi namin dito, lead by example. May 1 hectare po ako plus, nagtanim ako, 3,000. Binayaran ko, pinakontrata ko, 8 pesos per tree. Ita-turnover po, 3 months, tubo na. Bakit po nagtanim ako doon? Sapagkat alam kong tatanda tayo, magre-retire tayo, baka yung pension po natin ay hindi kulang pa doon sa maintenance natin na gamot. At yun po ang nangyayari ngayon. Nag-iisa yung anak ko, siguro naman po may karoonan, pero hindi ako makakadepende sa kanya sapagkat may pamilya na rin siya na ino-nurture. Kaya ako po'y nagtanim nito. At ako po'y mayroong isang kinalilibangan, ang sabong. Hindi ko po ito pinagkakaila, pero itong mayor ako, bihira na po ako sumabong. Pag nandun ako sa construction, araw-araw po nagsasabong ako. Kasi may pera akong pansabong. Sa mayor, walang pansabong. Kaya limited lamang po. Ito po ay sapagkat pagtanda natin, maaaring bibigyan tayo ng allowance. Pero pag hingi ng hingi, baka magalit yung anak natin.
Kaya sabi ko, pag ito'y lumaki, yung aking tinanim na ito, 1 linggo, 1 puno ang aking i-harvest. At totoo po, ngayon, pwede na kaming mag-harvest noon. 1 puno po, 5,000. Kung gayon, may 1,000, may 5,000 ka 1 linggo, kailan ko mauubos yung 3,000 kong pinatanim. Pero sa ngayon, hindi ko pa po ito naaani sapagkat nangihinayang ako. Maganda. Pero yung mga nagtanim po, binibigyan namin na sila ng kapahintulutan na ito'y anihin nila. Dito po, maraming mga senior citizen dito, nag-aani na dito. Magkikwento po sa inyo. Binibigyan namin pahintulot na putulin. Pero may kapalit po ito na 20 puno. Kaya hindi mauubos yung aming kahoy dito sa aming bayan. Lalo pang darami sapagkat kung 1,000 ang maani namin, may kapalit yun na 20,000 puno. Ito po ay sinasabi ko sa inyo, maaaring iba, nung pakialam namin dyan. Pero ito po, bagamat tayo matatanda na, ay tayo ay may pakinabang pa sa atin ang bayan. Bagamat tayo nagserbisyo na ng matagal sa ating bayan at sabi nga, retired na tayo, still, pwede pa rin po tayong gumanap na maging isang produktibong individual. Yung iba po, pag ano na, diba, binasabi natin, yung iba binabaliwala tayo mga senior citizen. Pwede po natin napakita sa kabataan, bagamat tayo yung mga retiro na, sa ganitong gulang na, ay maging produktibo pa po tayo. Yung pangarap ko sa mga senior citizen ng Buwak, hanggang ngayon hindi pa ako natutuloy. Sapagkat ang pangarap ko sa bayan ng Buwak, ang mga senior citizen ay makakapag-produce ng pinakamagagandang barong sa buong Pilipinas. Katulad po ng ganitong barong sana. Na ito po yari sa Abaca. Pero ito po ay matutugunan na sapagkat meron kaming barangay na may production, may proyekto na gumagamit ng Abaca, yung pong barangay Tugos. Kung makikita po ninyo, activity po natin ngayong umaga ay para kilalanin po, hindi para lang magsaya, kundi para kilalanin ang kontribusyon ng mga senior citizen po sa patuloy na pagtulong ninyo sa pagpapaunlad po ng ating bayan at ang ating lalawigan. No? Sa pamumuno, of course, na inyong mga opisyales, ang ating pong puno ng Federasyon ng Senior Citizen, si Mr. Madla. Ngayon po, tulad ng sinabi ko kanina, ito pong activity na ito ay hindi lang para po tayo magsaya, kundi para kilalanin ang kontribusyon ninyo sa patuloy pong pag-unlad ng ating bayan. Patuloy pong nakikita natin ang kaunlaran dito po sa ating bayan, sa Buwak na lang. Marami po ang pumupuntang mga businesses dito. No? Nandito na ang Pure Gold. Nandito na ang Mercury. Balita ko, susunod daw ang, ito ba yung mayo? Jollibee yata at Mang Inasal. No? So, this is a sign of progress. And I know, hindi lang po ito sa bayan ng Buwak, kundi sa 5 pang bayan sa buong Marinduque. Activities ngayong December, halos nagsasabay-sabay. Ano po? Talagang a-attend po talaga ako dito sa atin. Ano? Ma'am Marilu, yan, ang representative ng ating Nanay Carmencita. Yan. In behalf po ng ating Nanay Carmencita, kami po ay nagpapasalamat. At alam po ninyo, nasa puso namin ang senior citizen. Sa matter of fact, 51 years old na po ako. 9 na taon na lamang, ako po ay kasama na po ninyo. Ano po? Pero mukha na rin po akong senior citizen at puti na rin po ang aking buhok. Ano po? Pumuti po, magmula na ako'y pumasok sa politika. Ano po? Natutuwa po ako. Unang-una, alam po ninyo, na-experience ko yung, nabigyan po ako ng discount, ano? Sa McDonald's, dito sa may Tiao. Kaming dalawang mag-asawa kasi puti na rin ang buhok ni Abed. Ano po? Nagulat yung asawa ko kasi tinanong sa akin kung ilan ang senior citizen. Ay hindi ako umimik. Binigyan po ako ng 20% discount.
Pero wala na po akong binigay na ID. Siguro mukha na akong senior citizen. Ano po? Pero nakakatuwa po. Kasi sabi ko nga, it's payback time. Kasi nag-umpisa sa Amerika yung ganitong mga panukala. Ano po? Dapat ay high time naman na we give credit sa ating mga magulang. Ano po? Ang senior citizen malapit po sa aming puso dahil unang-una, ang butihin po nating bukal, Ted Caballes, kasi siya yung co-chairman ko po sa health, ano po, at siya rin po yung social services. With regards naman po sa panukala na ginawa namin para sa inyo, yung 1% of total IRA na at least 5 million po ata yun, na 3.2 million ay mapupunta po sa inyo yearly. Maganda po yung gano'n na kahit sino pong umupo, na gobernador, congressman o congresswoman, vice governor o mga bukal, dire-diretso po yung pagbibigay sa inyo. Ayun po ay batas. Ano? Ayun po yung dapat. Ayun po yung sustainable. Ano po? Na mga ginagawa namin na mambabatas. Ano po? At siyempre, nakalagay dyan ay healthy, journey to health age. Ano? Bilang doktor naman po, andyan, maganda na at katuwang ko na si Dr. Marquez, yung junior po, ano? Tsaka kay Dr. Awan. Alam po ninyo, yan si Dr. Marquez ay doktor na po ako niyan, ayan ay naglalaro lang doon sa ospital, ano? Di ko nga akalain na ayan ay magiging doktor. Napakagaling po niyan, scholar po yan ng FEU. Ito ay isa ring importante sa amin sapagkat ito po ang kauna-unahang pangyayari, kaganapan sa Regional Health Office na meron pong Senior Citizen Health Fair. Sa buong region po, dito po sa Buwak, Marinduque natin ginanap. At nandito po kayo lahat, represented ang mga municipalities. Kaya po kami ay natutuwa dahil nandito po kayo ngayon. Ano po ang mga aktibidades natin ngayon? Pagkatapos po ng mga mensahe namin, meron po kayong konting lecture para may konting dagdag sa inyong mga kaalaman tungkol sa healthy lifestyle and tungkol sa disaster. Yun po ang una nating aktibidad. Pangalawa, meron po tayong gagawing laboratory examination ng inyong mga dugo. Yung gustong makita kung mataas ang kolesterol, tatlo po yan kolesterol, uric acid, ano pa nga yung isa? Ano pa? Sugar. Alam nila. Sila po tinatanong ko para alam nila. Alam na alam nila kasi ito po yung mga common na tumataas sa atin pag tayo po ay nagkakaedad na. Parang normal na yon sa ating buhay, pero dapat po ay makontrol. Kasi importante pong makontrol. Kapag ka hindi po makokontrol yan, pwede pong may mangyari sa atin. No po? Yan. So, yun po ang ating mga gagawin. Ano po ba ang nakikita nyo o nararamdaman nyo kapag ka tayo po ay nagkakaedad? Ano po? Nagkakaroon tayo ng sa pag-iisip. Ano? Memory gap. Kanina nga, may nakakalimot na ng wallet at saka pamaypay. Ini-announce dito. Nagkakaroon po tayo niyan unti-unti. No? Ano pa? Sumasakit ang tuhod, ang mga buto-buto, nirarayuma. Ayan. Nangihina. Sabi, na-experience na po lahat. Ano pa? Bumabagal po na tayo sa pagkilos kumpara nung kabataan natin, di po ba? Alam nyo, isinulat ko talaga ito. Ano nangyayari sa buhok natin? Ayan, pumumuti na po ang ating buhok. Sabi nga ni Sharon Cuneta, ano yung kanta niya? Kahit maputi,
Oh, alam niyo yan, no? So, pero sa atin, yung pagputi ng buhok, yun din po daw ang pagdami ng ating wisdom. Kaya kung millions yung buhok nyo, millions na rin yung puting buhok millions na rin ang wisdom. Yung sinabi nga kanina ni Vice Governor, yung wisdom na Vice Governor ba o si Doc Caballes? Tingnan nyo, ako na may memory gap. Kung sino ang nag-mention yun, nakalimutan ko na. So, yun po ay wisdom po natin yan. Ibig sabihin, nagiging maunawain na tayo, nakikita na natin yung mga tama at mga mali, nakakapag-desisyon na tayo ng tama. Kaya nasabi kanina ni Dr. Caballes, tanda ko rin, ikinukonsulta pa niya yung mga dapat niyang gawin sa inyo po. Dahil nga, more wisdom na kayo, mas marami ng white hair, katulad ko, nakatago sa dye. Katulad ng iba pa siguro dyan. Ayan. So, yun po ang mga nararamdaman natin. Pero dapat ba nating katakutan ang ating pagtanda? Hindi. Ayan, tama po. Dapat ba nating katakutan ang pagtanda? Yan, hindi. Masiglang hindi. Isang halimbawa ng matanda na nakikita ko sa TV, sinong nanonood ng Itbulaga? Sinong nanonood ng Itbulaga? Sino yung tatlong lola doon? Oh, alam na alam nyo. Lola ni Dora. Lola Tinidora. Sino yung isang lola? Lola? Kalimutan ko, may memory ko po. So, tatlo yun. Ibig sabihin, masayahin sila, ginagabayan nila yung kanilang apo. At ano ang ginagawa nila? Sumasayaw-sayaw sila, di po ba? Ayan, kasi kailangan masigla ang ating katawan. Kailangan natin ang mag-exercise. Mamaya, makinig kayo sa sasabihin ni Dr. Caballes tungkol sa healthy lifestyle. Okay, ngayon, ano ang ginagawa ng ating Departamento ng Kalusugan para sa ating mga senior citizens sa PhilHealth? May nakapakinig na po ba? Kapag po kayo napunta sa hospital, yan, alam ni Dr. Caballes to, lahat ng nasa hospital, basta po senior citizen ay automatic na PhilHealth member. Alam niyo po yun? Hindi pa. So, ibinabalita ko po yan sa inyo. Ha? So, automatic PhilHealth member po kayo. Yan. Pangalawa, ano po ang ginagawa ng Departamento ng Kalusugan? Nagbibigay po tayo ng bakuna. Anong bakuna yon para sa mga senior citizen? Bakuna sa pneumonia. Kasi pagka po nagkakaedad na tayo, prone tayo o madaling makakuha ng sakit na pneumonia. Ha? So ito po ay itinuturok libre. Isang beses sa loob ng 5 taon ang epekto ng bakuna. So yun po ang unang bakuna. Ano yung pangalawang bakuna? Meron po tayong flu vaccine. Iniimbitahan ko po kayo dito sa amin sa BWAC, mga BWAC senior citizen. Every morning po, meron po kaming aerobics dito sa covered court, alas 8 ng umaga. Masasaya po kami. Doon po, pag kami nag-aerobics, hindi lang po sayaw. Meron po chismisan. Merong news ng kung sino namatay. Yung iba po, malimit, nagkakamali. Kaya talaga po, talaga mga senior minsan, ulianin na. Tapos po, dito po, marami po kaming activities, kaya nga po mamaya merong contest, kasali po kami dyan sa dancing. Kaya makikita po ninyo. Ganito po, sa akin po, hindi bang malilit sumasakit po sa atin ang tuhod? Hindi ba ho? Okay, ganito po ang sikreto niyan. Ako po sa aking opinion. Kasi ginagawa ko din po ito. Hindi po ako umiinom ng kahit anong gamot.
sa dye oil. Ang gawin ninyo, imasahe ho ninyo buhat sa singit. Palabas, palabas, paganyan. Palabas habang kayo nanonood ng TV. Ito po ay very effective. Talagang ito po ay marami na po akong pinagsabihan. Sa mata naman po, pag lumalabo ng inyong mata, ganito po ang gawin ninyo. Ganyan hanggang mainit habang kayo nanonood ng TV, ganyan ninyo, masahe ninyo. Effective po yan. Hanggang ngayon po, hindi pa ako nagsasalamin. Siguro po, effective po ito. Yan lang po. Marami sa atin, ang kuminsan ay minimix o pinapagpalit yung rayuma na tinatawag po natin osteoarthritis at saka yung gouty arthritis, yung pagtaas ng uric acid. Ano po? Nabanggit kanina na magbibigay po tayo ng mga examination. Yan po ay libreng serbisyo na binibigay sa lahat ng senior citizen. Gagawin nyo lang, pupunta po kayo sa mga health centers natin para po mapatest yan at yan ay ibibigay sa inyo ng libre. Hindi nagagamot. Hindi yan mawawala. Pag may diabetes kayo, once a diabetic, always a diabetic. Although syempre, may mga tao or may mga alternative doctors na magsasabi na ang diabetes nagagamot. Hindi na po ako mag-argue dyan, no? Kung ano ang paniwalaan nyo, walang problema. Basta ang akin, kontrolin dapat ang diabetes. Ang keyword dyan, control ang sugar. Malaki po ang magagawa ng dieta. So dapat, pag may diabetes kayo, mag-usap na lang po tayo. Gawin natin mas interactive. Ang gawin na lang po natin, ipaliwanag ko na lang po sa inyo kung ano ba ang kalagahan ng paghahanda para sa sakuna sa isang senior citizen. Kung hindi po rin po kayo interesado, ito po ang sitwasyon niyan. Ang Department of Health po ay mayroong target, no, o mayroong goal na ang gusto ng Department of Health ay mapawasan o mawala ng tuluyan ang mga nasusugatan, nasasaktan, lalo na yung mga namamatay kapag may kalamidad. Alam niyo po ba kung sino po itong mga statistics na ito kapag may kalamidad? Yung unang-unang nagtetegi po. No? Yung mga unang-unang nasasaktan, nasusugatan, nabababad sa tubig, nabababad sa baha at ulan, mga namamatay dahil sa pneumonia. No? Sino po? Kung hindi po yung napakabata, yung mga may edad na. Aminin po natin sa hindi, ang katawan po ng tao ay may expiration date. At ang masama dyan, habang lumalapit natin tayo sa ating expiration date, unti-unti po muna tayong humihina. So, paano po natin mababawasan ang mga nasasaktan, nasusugatan, at namamatay tuwing sakuna kung ang mga tao na unang nawawala, nasasaktan, nasusugatan, ay yung mga taong mahihina?
doon po pasok na pasok ang programa ng Kagawaran ng Kalusugan. Pag ito po ay may kinalaman sa inyong kalusugan. Magtapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes ay inibigin kita. Ang mundo'y walang kapantay, at isang ina kung pagmamahal. At kung ikaw ay wala at tayo ay di na magkita, mga bakas na lumipas ka ay lagi kong alala. Mahal kita kahit ako ngayon nagdurusa. Ayan, so ulitin ko po ha.
digital po ito. At yung isa po, yung para sa barangay health stations na functional, ay yung po yung glucometer sticks or glucometer kits na pwede pong ma-examine ang inyong dugo at makita kung mataas ba ang inyong mga blood sugar. Okay? At ang balita ko, itong Marinduque ay kumpleto sa MHO na train sa PhilPen. Kapag ka po naka-train sa PhilPen, ay bibigyan ng programa ni Dr. Yoyi ng glucometer na 3 ang pwedeng examinin. Ito po yung uric acid nyo, makikita yon, ang inyong blood sugar at ang cholesterol. Yan. So ito po ay ipamamahagi naman sa inyong mga health centers. So yun po, so magkakaroon po tayo ng bigayan. Para po sa inyong kalaman, wala po kasi tayong mayor na dumating, pero in-invite po natin para dito sa pagbibigay po ng ating mga kits at BP apparatus. Para po sa kalaman nyo, since nandito rin kayo, taga-ibang munisipyo, sa RHU, Sagasan Municipality, meron pong 5 kits na ibibigay. Sa municipality of Goa, is Mayor Accept itong glucometer kit na nandun po yun, diba? And BP apparatus ang nasa loob po ito. Oh, ayan, sample na po ito ngayon. Ayun po. Nakita niya, barangay yata po ng gasan. Awarded to contestants number 2, 3, and 9.
Pwede po ba yun? Pwede! Yes. And then, yung kanina sinabi ni Dr. Caballes na healthy lifestyle, sana po sundin natin. And hopefully, ang ating ARD, Dr. Faith, salamat po. Sa ating butihing mayor for hosting the affair, Mayor Madla, salamat po. Doc Awat, salamat. Si Doc Anis, nasaan, salamat. Sa lahat po ng health staff ng BUA, ng PHO, at ng Extension Office, maraming salamat sa tulong. And pwede bang see you next year?